What's the difference between relations and functions? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo niyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math, pinadali, math, pinasaya, at math, pina-exciting na mathematics lesson. If you find this video helpful, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and click ang notification bell para mas marami ka pang video na matutunan dito sa Humor PH. And please do share this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, or titos who needs this lesson as well. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin kung anong pinagkaiba ng relation and function. Ayan, so let's get this started. So let's start muna kay relation. Pag-usapan natin, ano nga bang ibig sabihin ng relation? Ayan. So once we say relation, ito ang definition niya. It is a rule that pairs each element in one set. Ibig sabihin, pares-pares in a set. Another, ito mas madaling intindihin. It is a set of ordered pairs, X and Y. So, familiar ba tayo sa ordered pairs? Dapat lang. Because you have discussed already how to plot points and we've discussed, I mentioned this, kung anong ibig sabihin ng ordered pairs. Ito yung nasa parentheses, yung ganito po. Nasa parentheses and may X coordinate, then comma, may Y coordinate. Question, lagi bang X yung nasa unahan? Lagi po. Then followed by Y. Lagi bang Y yung pangalawa? Lagi po. Ang ordered pair is composed of two numbers. Ang unang number is the X coordinate, followed by the second number which is the Y coordinate. So, ayan. So, that's for the ordered pair. So, ang sabi sa relation, set daw siya. Set. So, set siya. So, usually, or kapag sinabing set, it is inside the braces, right? So, ganyan. So, once you encounter a set, tapos merong ordered pair sa loob, that's automatically a relation. Ayan. For example, ito yung examples natin about kapag relations. Ayan. So, ayan, set. Ayan, nasa braces. And, ayan. Ito yung ordered pair sa loob. Ayan. 1, 1, 2, 2. So, since this is a set, kasi nga may braces dyan, that indicates a set, and ang nasa loob ay ordered pair, so that means etong buong yan ay relation. So, ganun lang po ang ibig sabihin ng relation. Kapag may nakita kang set ng nasa loob ay ordered pairs, so that is relation automatically. Ganun lang siya kadali. Another. Ayan, this one. Set ulit. Diba? Nasa loob siya ng braces. And at the same time, the numbers inside are in pair. Diba? Partner, partner. Buti pa yan may partner. Ayan. Partner, partner sila. And these numbers na magkakapartner, ang tawag dyan ay ordered pairs. Ibig sabihin, may pair yan ng X and Y. So, kapag ganyan yung case, meron kang set, tapos ang nasa loob ay ordered pairs, that's automatically a relation. Walang ibang kondisyon. Kapag sinabing relation, kailangan may partner o may ordered pair sa loob ng braces. Ayan. So, that's for relation. Another, ito din. Ayan, set, tapos nasa loob ay ordered pair. Ayan. So, relation yan. This one. O, ayan, apat na ordered pairs yan. So, 1, 2, 3, and 4. So, ordered pair ang nasa loob. Tapos, nasa loob siya ng set. This means, isang set yang lahat. So, ibig sabihin, atong buong yan ay
relation. So, I'll repeat. Kapag relation, ganito lang kasimple. Walang ibang kondisyon ang relation. Ang gusto niya lang, ordered pair ay nasa loob ng set. Ayan. Ito yung mga ordered pair, tapos nasa iisang set lang sila. So, that's for relation. Ayan. So, I hope it's clear now. Because we'll proceed to function naman. Ano naman ang ibig sabihin ng function? So, once we say function, ito yan. Function is a rule that pairs each x coordinate to exactly one element from y coordinates. Or in simpler term, mas madali ito, it is a set of ordered pairs. Same lang siya, di ba? Set of ordered pairs, that is relation. So, ibig sabihin, ang function pala ay kind lang siya ng relation. Mas maliit lang siya na part ng relation. That's correct. Again, mas malaki sa relation compared kay function. Ayan. It is a set of ordered pairs where x coordinate should not be repeated. So, dito, sabi ko kanina, I emphasized this a while ago. Ang relation walang ibang kondisyon. Ang gusto niya lang, nasa iisang set, tapos ordered pair ang nasa loob. Tapos ang usapan, yun lang ang gusto ni relation. But then, once we're talking about function now, once we are dealing with function, at maarte ng konti, ayaw niya na inuulit yung x. Diba? Ganun naman talaga tayo. Ayaw nating ulitin yung x. Pag pass na. Anyway, math nga pala tayo. Ayan. So, where x coordinate should not be repeated, ang x ay hindi inuulit. Tandaang mabuti. Yun ang rule ni function. Ayan. So, si function, set of ordered pairs din. Pero, ang kinaiba niya kay relation, may isa pa siyang kondisyon. Ayaw niyang inuulit si x. Ayan. So, sige nga. Let's take a look at the examples. 1, 1, 2, 2. So, this is a relation. Yes. But this is also a function. Kasi titignan mo lang yung x dito. Tandaan, dapat alam kung paano tumingin. Alin dyan yung x. Ang x po ay yung number na nasa unahan. The x-coordinate is the number or the first number in the ordered pair. Ayan. So, itong 1 saka itong 2 ay yung x-coordinates. Now, you have to ask yourself, 1 saka 2, may naulit ba? Wala. So, since hindi naulit yung x, this is under function now. Ito ay relation pa din. Relation yan. At the same time, function din siya. Kasi hindi naulit yung x. Another. Ito din. So, kapag function, titingin ka lang lagi sa x. Ang tingin, all eyes on the x coordinates. Don't look at the second number in each ordered pair. Again, I'll repeat, I'll emphasize this. You have to take a look at the first number. Ayan, because that is the x-coordinate. So, etong unahan na yan, yan ay yung x-coordinates. So, you have to take a look at that. Then, i-analyze mo lang. Para malaman kung function yan, dapat etong mga number sa unahan ay hindi na ulit kahit isa. Kahit isa lang. So, negative 1, 0, saka 6. May pareho ba? Wala. Negative 1 ay iba sa 0, ang 0 ay iba sa 6, ang 6 ay iba sa negative 1. So, magkakaiba lahat ng x value or x-coordinate value. So, therefore, that's under function. Pero relation pa rin yan. Kasi ang relation, gusto niya lang naman, set of ordered pairs. I hope you're getting the point. Now, sabi ko sa inyo kanina, be careful kung saan titingin. Kay x lang titingin. Now, maybe, eto common mistake. Ayan. In my experience, common mistake. Nakita, sir, paulit-ulit yung 4. But, the question there is, may pakialam ba tayo sa y kapag function? Do we have to take a look at the y values or the y coordinates kapag when we determine function? No. Huwag mong pakialaman ng y. Kahit pa yan maulit ng 1,000 beses, it doesn't matter. Tandaan yon. So, dapat, doon lang tayo sa x titingin. So, since walang naulit na x, therefore, that's under function. Ganun lang po siya kasimple.
Although medyo matrabaho si function. Unlike kay relation, makita mo lang na nasa isang set tapos ordered pair nasa loob, relation agad. Pero si function, you have to take a look at carefully yung mga x coordinates value. Ito naman. So, set of ordered pairs, so this is relation, pero check natin kung function ba siya. So, ano ang gagawin? Titignan mo lang yung unang number. So, 1, 2, and 3. May naulit? Wala. Wala. So, kung walang naulit sa x, that is a function. Ganun lang siya kasimple. Sir, naulit ito, 3 saka 3. Y naman yung isa. Diba? Y ito, hindi naman yan x. Ayan, so, it won't matter. Again, don't get bothered or be bothered by the y coordinate. Doon lang kayo sa x titingin. And last example, ito. So, underline mo agad yung x para hindi ka na malilito. Yung unang number. If you are going to determine function, underline mo agad yung x. Ayan. Then, check mo lang kung may naulit o wala. 1, 4, 7, 10. So, 1, 4, 7, 10 walang naulit. So, that means that's under function. Ayan. So, ganun lang po kadali yung topic natin. Kapag sinabing relation, etong lahat, relation yan. Bakit? Once you see relation, set of ordered pairs lang siya. Nasa iisang set, pero ang loob ng set ay ordered pairs. Yun lang ang gusto ni relation. Pero si function, tandaan, si function gusto niya hindi nauulit ang x. Ayan. So, just like these examples. So, para mas ma-visualize, ito yon. So, let's compare relation and function. So, si relation, these are our examples a while ago. Ayan. Pareho lang sila. Diba? Etong exact same set na yan. Ayan. Pareho yung relation at the same time function din. Diba? Relation yan. Kasi nga, set of ordered pair. Pero paano siya naging function? Kasi hindi naulit yung x. Diba? So, since hindi naulit yung x, naging function siya. Ayan. And, eto, relation din naman yan. Next, eto din. Ayan. So, the same lang din yung dalawa. So, para malaman kung function yan, of course, tignan mo lang yung unang numbers. Underline mo agad. Ayan. Negative 106, walang naulit. So, that's under function. Ayan. Pero relation din siya. Ayan. Kasi ang relation, basta set of ordered pairs, that's under relation. Ito naman. Then, this one. Ayan, so halos magkamukha yung dalawa. Pero ang difference nila ay ito. 3 saka yung 2. Sir, bakit po ito relation? Of course, relation yan, di ba? Kapag relation kasi, set of ordered pairs lang. So, ayan. So, set of ordered pairs siya. Ito din relation to. Although, nasa function yan, pero relation din yan. Kasi nga, set of ordered pairs yan. Ayan. Pero, kung i-check natin kung function yan, titignan mo lang yung x. 1, 2, and 3. May naulit ba sa x? Wala. Pero dito, sir, bakit hindi siya pwede maging function? So, let's discover that. Underline ko lahat ng x. 1, 2, and 2. Ayan. So, kitang-kita. May naulit. Since may naulit, magiging under lang siya ng relation, pero never siya magiging under ng function. Tandaan, kapag inulit na ang x, kapag binalikan ang x, hindi na siya function. Tandaang mabuti yan. Ayan. Then last one. Ito. Almost the same ulit. Pero, ito yung pinagkaiba nila. Ito lang. Tatlo pala. Alright. So, dito sa x, ito ang pinagkaiba ng examples. So, ito ay function. So, underline ko muna lahat para malaman natin yung function yan. Underline ko lahat ng x. 1, 4, 7, 10, walang naulit. Diba? Iba-iba sila. Ibang x to, ibang x to, ibang x to, ibang x to. So, ibig sabihin, since iba-iba lahat yan, that's under function. Now, let's discover bakit hindi ito function. Bakit relation lang to? Ayan. Relation yan. Bakit? Diba? 1, 1, 1, 2.
ilang beses na ulit yung 1? 3. Diba sabi nga natin, hindi siya tatanggapin ni function kasi allergic si function kapag naulit si x. So, ayaw niyang nauulit si x, therefore that's under relation, pero hindi siya under ng function. Ayan. So now, question. Etong lahat ba ng nandito? Lahat ba ito na nandito? Relation. Yes or no? Yes. Lahat yan relation. Pero hindi lahat yan function. Tama? Lahat ito relation kasi lahat yan set of ordered pairs, pero hindi lahat yan function. Ayan. O, ganito lang para mas madaling maintindihan. So, hindi lahat ng relasyon nagfa-function. Easy! Sad. Ayan. Pero lahat ng function, relation. Ayan. Tandaan lang yon. Hindi lahat ng relation, function. But, functions, all functions are relations. Ayan. So, let's have more examples. Ayan. So, let's determine kung relation or function ba ito. Question, relation ba? Yes. Big yes. Kasi nga, set yan, tas ordered pair nga sa loob. So, that's a relation. Now, to check kung function yan, meron tayong gagawin. Diba? Underline natin yung x. Lahat ng unang number sa ordered pair. Negative 6, 6, 13. Ayan. Sir, may pareho. Pareho po yung negative 6 saka yung 6. Are you sure? Pareho yan? Alright, hindi po yan pareho. So, parehong may 6 pero magkaiba ng sign. So, kapag magkaiba ng sign, magkaibang number din yon. So, that means iba-iba ang x values dito. So, negative 6 different from 6 and also different from 13. So, that means etong given sa atin ay relation, that's automatic, at the same time, function din. Ayan. This set given to us here is both relation and function. Ayan. So, let's have another example para mas maintindihan. Relation ba? First question, relation ba? Yes. Bakit relation? Isang set, ordered pair ang laman. Yun lang ang relation. Now, eto, let's analyze kung function ba siya. Sir, paano nga po ulit? Underline mo lang lahat ng x. Then, i-check natin kung may naulit o wala. Kapag may naulit kahit isa, rejected yan ng function. Kasi si function gusto niya walang mauulit na x. So, let's check. 2, 0, magkaiba. 8, magkakaiba pa. Negative 10, magkakaiba lahat. 2, wait. Etong 2 dito, ay same na 2 doon sa unahan. So, kapag may naulit, just like this one, hindi na yan function, pero relation pa din siya. So, since may naulit, this is not function anymore, pero relation siya. So, therefore, ang sagot dyan ay relation lang. Ayan. So, ganun lang siya kasimple. Pag may naulit, hindi mo yan pwedeng tawaging function. That is not a function. Let's have another. Ito naman. So, set of ordered pairs again. So, relation yan. Pero, let's have it this way. You will encounter, ayan, so para familiar kayo, you will encounter as well problems na naka-table. Table of values ang tawag dito. So, x and y. Ayan, so x and y. So, ibig sabihin lang nito, pwede mo kasing i-arrange ito or gawin ito in table form. Ayan yung mga values dyan, iti-table natin. So, di ba sabi ko nga, set ordered pairs, x and y yan, x and y, xy, xy. Tama? So, ang gagawin lang natin dyan, ilalagay natin ito vertically, x and y. So, ganito siya. So, itong 2 dyan, dito mo siya ilalagay. Siyempre, yung partner niya na negative 5, sa ibaba niya din, ilalagay. Ayan. Make sure ha, yung x ay nasa x, yung y ay nasa y. Ayan. So, itong line dito ay lahat x. Itong, dito naman, itong row dito ay lahat for y. Ayan. Ito, 8, dito ko ilalagay. Ang 39, dito ko ilalagay. Next, 15 ay dito. 39 ay dito. 20 ay dito.
39 ay dito. Ayan. So, kompleto na ang table. Again, you will encounter this kind of problem. So, kapag pinapahanap kung relation or function, mas madali kapag naka-table. Bakit? Kita mo na agad lahat ng x. So, titingin ka lang dito sa x. 2, 8, 15, 20. Ayan. So, kapag walang naulit na x, therefore, that's a function. Pero, syempre, let's answer that one by one. Relation ba? Yes, relation yan. Kasi set of ordered pairs yan. Sir, paano kapag ito lang ang given? Ordered pairs pa rin ba yan? Yes. Kung table lang ang given, ordered pairs pa rin yan. Because you can rewrite this in this form. And at the same time, itong form na to, pwede mo siyang gawin gantong form din. Ayan. Next. Next question. Function ba? Sir, paano ko malalaman? Ayan. Underline natin yung x. Pwedeng dito. 2. Ibilugan ko na lang kasi may underline yung iba. Ayan. 2, 8, 15, 20. Ayan. Magkakaiba ba? Yes. So, kung magkakaiba yan, that's a function. Mas madali kapag naka-table kasi dito ka lang titingin sa value ni x. 2, 8, 15, 20. So, kapag walang naulit, that's relation. Sir, kahit naulit po yung y, again, titingin ba tayo sa y? Hindi po. So, wala tayong pakialam kay y coordinates kapag function and relation. Ayan. Let's have another. Ito naman, you would also encounter this, na nakamap yung ordered pairs. Paano yon? Ganito po yon. So, x, tapos y. X coordinate tapos y coordinate ay magkatapat. So, lahat ng x isusulat mo dito. No repetition of number. I'll repeat. Lahat ng x ilalagay ko dito and numbers should not be repeated. Same as y. Numbers should not be repeated. So, paano yon? Let's do this. 2. Nasa baba ng x. Under siya ng x, di ba? Lahat ng x muna. Underline natin. Alright. Next, followed by 4. Followed by 8. Tanang kasunod ay 8 ulit. Tandaan, no repetition. So, ibig sabihin, kung may 8 na akong isinulat dito, hindi ko na pwedeng isulat yung isa pang 8. Hindi pwedeng dalawang 8 dyan. Dito po yan sa mapping. Ayan, para meron kayo idea paano mag-change ng ordered pair form into map or into table. Ayan. Next, so since may 8 na may 8 din, so isa lang na 8, 10 ang kasunod. Ayan. Let's work on y naman. So, ito, yung nasa taas yung underline. So, lahat ng y ililista natin, no repetition of numbers and in ascending order. Dapat pataas, just like this one. Pinakamababa o punta sa pinakamataas. Yung y ganun din dapat. So, 3, followed by 6, followed by 16. Wala ba? Wala bang pareho? Ay, followed by 11, sorry. Ayan, kasi nga ascending order. Then, after that, 16. Ayan. Pero, sir, parang kulang. Bata 4 yan. Pero 5 po sila, di ba? Check natin. 3. Okay. 6. Okay. 16. Andon. Yes. Alright. So, may isa pang 6. So, since dalawa yung 6 dyan, kailangan ko ba siyang isulat pareho? Hindi. So, since hindi, isang 6 lang talaga dyan. So, tapos 11, andun din. So, kompleto siya. May dalawa kasing naulit na 6, kaya 4 lang ang nandyan. Ayan. Hindi pa tapos ang map. Ganito po yon. So, ordered pair yan, di ba? So, dapat lang na may relationship yung dalawa. Kasi kapag hinayaan natin na ganyan yan, we don't know kung anong pair ang magka-partner dyan. Baka isipin natin 2, 3, 4, 6, 8, 11, 10, 16. Hindi ganon. Di ba? Ganito natin siya gagawin. So, meron siyang arrow mula dito sa x papunta dun sa y. Ayan. So, itong 2 saka 3, ganito natin siya i-arrow or ituturo kapag mapping. Ayan. So, 2 papunta sa 3. Ibig sabihin, etong dalawa yung partner. Next, let's work on the second one. 4, 6. So, si 4 saka si 6 ituro mo mula sa 4 papunta sa 6. Ganyan lang. 8 saka 16, ituro mo yung 8 saka yung 16. Mula sa 8 papunta sa 16.
Sorry, sige. Nauna ito. Ayan. So, nauna yan, it's fine. Basta lahat may ituro mo. Next, 8, 16. So, 8 papunta sa 16. Ayan. So, ito, nauna nga lang, pero that's fine naman. 8 papunta sa 6. Ito yan. Then, 10 papunta sa 11. 10 towards 11. Ayan. So, kompleto na. So, ibig sabihin, atong set of ordered pairs natin dyan, pwede siyang in form of map. And maybe, itanong sa inyo kapag ganitong form, is it relation or function? Ayan. So, pag-usapan natin to. Let's analyze kung relation ba yan. Ayan, relation yan, di ba? Lahat naman kasi na nakaganyan, lahat ng ordered pair na set ay relation. The question is this a function? Ayan. So, ito yan. Diba? 2, 4, 8, 8, 10. May naulit ba? Yes. May naulit sa x and that is 8. Function pa rin ba siya? Hindi na. So, therefore, ito ay relation lang. So, ganito rin pagtitingin kapag sa map. Malalaman mong not a function kapag mula dito sa x, dalawa yung naging sanga niya. Dalawa or tatlo ang naging sanga niya. Diba? Yung 8, ipinartner kay 6. X yan, tandaan, X yan. Yung 8 din, ipinartner kay 16. Sabi ni function, ayoko nang pinapartner ako sa iba. Yung X dapat sa isa lang na partner. So, ibig sabihin, since naulit si 8 dun sa 6 saka sa 16, therefore, hindi na ito function ngayon. Ayan. So, ganun lang po siya kasimple. Ayan. Now, it's your turn to answer. I know you are excited. So, directions, identify whether the given relation is function or not a function. So, eto, quite different. Kasi kanina, we identify kung relation ba at function. So, ito naman, susulat natin kung function ba or not a function. So, focus lang tayo sa x. Yun lang ang titignan natin. Ito yung mga given. Numbers 1 to number 4. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Number 1. So, given sa number 1, 5, 10, 15, 20. So, let's identify kung function ba siya or not a function. Paano? Underline mo agad si x. Ayan. So, naka-underline yung x. Now, analyze natin kung may naulit o wala. Kapag may naulit, not a function. Kapag wala, function. 5, 15, walang naulit, so that's a function. Ayan. Number 2. Underline natin yung lahat ng x. 0, 1, 2, 3. Kapag walang naulit dun sa number sa unahan, that's function. Kapag may naulit, not a function. Ayan. This is function. Di ba walang naulit? 0, 1, 2, 3. Pero, naulit yung 4, but we are not going to look at y coordinates. Dun lang tayo sa x magfo-focus. Ayan. So, that's function. Number 3, underline ko lahat ng x. Alright. So, ang x natin lahat 4. Tama? Paulit-ulit yung 4. Sabi ni function, ayoko nang nauulit. So, therefore, ito ay not a function. Ayan. Number 4, underline ko lahat ng x. Ayan. Then, check natin kung may naulit o wala. 10, 20, 30, 10, 40. Dalawang 10. May naulit. So, since may naulit, hindi na yan function. So, this is not a function. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed and learned a lot today.
And if you did, reminder again, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell for more lesson videos like this. And also, before you leave, I want to remind you this. Don't ever forget that you, yes, ikaw mismo, you deserve more. You can learn more. And you can be more. #HumorPH. Bye-bye! See you in our next